Ted. Father, gaano ba kahalaga ang Paris Finance Council sa isang simbahan? Napakahalaga. Sasabihin kong napakahalaga dahil parang ang tinatanong mo doon, gaano kahalaga ang pera sa simbahan eh. Talaga? Oo. At alam naman natin na ang simbahan ay hindi lang siya spiritual, kung hindi may mga tao doon. May pangangailangan na material. At ang pangangailangan na material, pag yun ang hindi na maasikaso, pati spiritual, mawawala. Maladala. At alam mo naman siguro, pag may building tayo, tulad ng building na ganito, ang mangyayari, may maintenance ka at kailangan mo ang pera doon. Opo. Kung magtanong ka gaano kahalaga, napakahalaga dahil ang kanyang tungkulin ay ang pag-manage ng financial at saka lahat ng properties na maingatan at hindi ba mawala, basta-basta lang mawala. So, siguro, ibigay ko dito yung mga basic na mga tungkulin or functions Opo, sa Paris Finance Council. Opo. Ang Paris Finance Council, unang-una, ang function niya ay magawa ng accounting system. Accounting system, mga expenses, mga financial statements, income statements, cash flow, at iba't iba pa. Nandyan din sa kanya ang paggawa ng tinatawag nating regular or annual or monthly na inventory. Inventory report sa lahat ng properties sa simbahan. Nandyan din sa kanya ang paggawa ng mga budgeting sa expenses at saka sa iba pang mga collections, mga program sa simbahan o sa isang taon. So mag-budget na siya para sa susunod na taon at doon naka-pattern yung parang kung ano ang mga expenses na i-incur sa isang parokya for that year. Opo. Sa ngayon wala yan, hindi makikita. At higit sa lahat, ang paggawa ng financial report to be reported to the bishop every year. Magre-report para sa bishop. Magre-report doon sa bishop kasi ang bishop siya yung overall na parang administrator sa isang archdiocese na marami doong mga parokya. Ganun. So, napakahalaga dahil ang set-up kasi ng simbahan, lalo na sa bawat parokya, hindi tulad ng mga companies. May mga resibo kayo palagi sa lahat ng mga pumapasok at mga lumalabas, may voucher kayo. Sa parokya, yung hulog lang sa hindi lahat na receipt. receipt, lalo na panahon sa misa. Opo. So diretso lang yan doon. Then pagkatapos, pag wala kang mga trusted persons doon, sa pira napaka-tempting. So mga sakristan or sino man yung in charge doon, kung hindi sila masyadong na-monitor, baka matukso. So dito na makikita natin sa council na ito, ang accounting system na gagawin nila mula sa paggawa ng collections panahon sa misa at saka yung pumapasok doon sa office yung mga nagbayad or naghingi ng mga mass intentions. At saka yung mga kasal at iba pa. Na ngayon, ang maganda dito dahil hindi maraming tao ang kailangan. Ang staff dito kunti lang. So dito sa provisions ng canon law, kung titingnan natin, sabi ng code, 3 to 7 members lang, including sa parish priest. Karamihan ba dito, Father, lay or assistant parish priest or ang mag-handle? Ang provision sa code, lay or cleric. So, pwedeng lay, pwede rin cleric, pero alam naman natin na kunti lang ang pari ngayon. Opo. So, kung mag-maximize tayo ng 7 members, including the pastor, the parish priest, so, isa lang ang pari doon, magiging ang cleric, saka the rest, yung 6, puro na yun lay, mga trusted persons. At ang mga qualifications nila, kailangan ang parish priest, pipiliin niya yung knowledgeable sa accounting, sa law, or sa engineering. Meaning expert in managing temporal goods. So mga lawyers, yung mga accountants, yung mga engineers, or yung mga tao na expert to this in this field. Pero hindi necessary na license talaga siya na CPA, Opo. license siya na lawyer, license siya na engineer. Basta
sa mga ganitong mga bagay, marunong siya, may expertise siya. Okay. So, yun ang pipiliin ng pare. And then, pagkatapos, bigyan niya yun ng parang formation, para ang commitment nila para talaga sa simbahan, at magsimula na i-form siya in a formal way. Na i-install siya sa pare, and then may appointment galing sa obispo, ganyan. So, sila na ang mag-manage para kung ano mang mangyari sa parish priest, kasi ang parish priest, ano lang yan eh, pangsamantala lang yan sa parokya. Di ba tinatransfer, Father, tinatransfer mga parish priest every certain year? Usually sa mga parokya dito sa Pilipinas, 6 years lang maximum nilang stay sa parokya, normally. And then pagkatapos ng 6 years, ililipat na naman sila. So, ang nagiging problema sa mga parokya, pag ilipat na yung pare. Oh, wala na. Dala na rin yung Parish Finance Council. Ang parish finances, minsan madala. Pero pag nandyan ang parish finance council, pag alis ng parish priest, Maiwan. maiwan yung 6. Amen. At pagpasok ng bagong parish priest, wala na siyang problema. Intact ang records, intact ang inventory, intact ang operation. Ay, O, yun. So, yun ang pinaka magandang maitutulong sa finance council tungkol doon sa finances. Father, ano po ba ang pagkakaiba ng Parish Pastoral Council at saka Parish Finance Council? Okay, magandang tanong yan, Sister Des. Dahil hindi ito naintindihan masyado sa mga lay people, Lay, opo. pati nga sa parish priest. Ngayon, sa karamihan, sa mga parokya, siguro mga 99% sa